Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 381. Trilyon na asset. Niloloko mo ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Marian Young, at tumingin siya kay Andrew Cheng nang may pagdududa, inabot ang kanyang noo, at tumawa, asawa, wala kang lagnat. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng at niyakap ang baywang ni Marian Young, sinabing, wala, gusto lang kitang pasayahin. Hindi nagsalita si Marian Young, ngunit pumunta siya para batiin ang ibang mga direktor. Pinanood ni Miss Marjorie Lau sina Andrew Cheng at Marian Young na nagbubulungan at humakbang palabas ng meeting place. Kailangan niyang maunawaan ang sitwasyon ni Shelby Chong at panasan ang puweta ni Mr. Cheng. Tutal, naghahanap ng paraan ang pamilya Lau para makipagtulungan kay Vic Ang. Kung may mangyari kay Andrew Cheng, matatapos na ang kooperasyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang episode, ngunit ang resulta ng episode na ito ay tahimik sa dilim. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting huminahon ang kapaligiran ng buong reception, at nagsimulang mag-usap ang mga bisitang dumalo sa handaan. Kung tutuusin, walang kinalaman sa kanila ang episode na nangyari lang, mukha ng Vic Ang Group. Ilang beses binisita ni Lester Cao si Shelby Chong sa kanyang pamamalagi at nalaman ang tungkol sa kanyang pangkalahatang sitwasyon at bumalik sa hotel. Ang huli ay hindi na pumunta sa ospital, ngunit agad na umalis ng hotel nang hindi alam kung saan pupunta. Marahil ay ipinanganak ang isang bagyo. Lubhang hindi komportable si Lester Cao nang malaman niyang wala na ang kanyang pinakamalaking pag-asa ngayong gabi. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pangalawang plano, kaya hindi siya masyadong nag-aalala, ngunit tahimik na nakatayo habang pinapanood sina Marian Young at Andrew Cheng habang nag-iisip sa susunod na plano. Sa oras na ito, si G. Jonas Wang, ang host ng reception, ang sikat na kinatawan ng industriya ng pharmaceutical sa Shangyang City, ay nanunungkulan. Si Jonas Wang ay isang heavyweight sa medikal na larangan ng Shangyang City. Dati siyang akademiko ng Chinese Academy of Sciences. Inialay niya ang kanyang buhay sa pag-unlad ng industriya ng parmasyutiko. Siya ay isang akademikong hinahangaan ng lahat. Siya ay matuwid, matikas at mapagbigay. Kaya naman, maari siyang imbitahan ni Vic Ang na manguna sa reception ngayong gabi, at talagang nagkalat ito ng maraming dugo. Kung tutuusin, may kinalaman ang reception ngayong gabi sa magiging development ng Vic Ang. Sa alitan nina Andrew Cheng at Shelby Chong kanina lang, wala si Jonas Wang, kung hindi, ayon sa kanyang ugali, tiyak na lalapit siya para pigilan ito. At si Jonas Wang ay may tiyak na kaugnayan sa pamilyang Chong sa Kyoto. Sa sandaling maluklok si Jonas Wang, ang mga taong nasa ilalim niya ay nagsimulang umusad ng dahan-dahan. Sinabi nilang lahat na magkakaroon ng heavyweight ngayong gabi, at maraming tao ang nanghuhula kung sino ang kabilang partido. Lalo na ang mga tao sa kanilang lupon, na mga Panginoon na ng mga tao, at ngayon ay nagsasabi na may mga bisitang matimbang, ang pagkakakilanlang iyon ay dapat na pambihira. Sinuportahan ni Jonas Wang ang mikropono at nagsabi ng ilang pambungad na pananalita sa isang nakakatawang paraan. Bagamat ito ay kalat-kalat nitong mga nakaraang taon, buo pa rin ang kanyang mental na kalagayan, at hindi niya makita ang lumang kalakaran. Mga bisita, ngayon, alam ng lahat na may isa pang mabibigat na bisitang naroroon, ngunit hindi nila alam kung sino siya. Walang paraan. Inilihim ako ni Miss Young. Kung naiinis ka kay Miss Young. Sa katunayan, hindi siya belong. We are in circles, but as soon as she mentioned her name, I want everyone here to know. Nakinig si Andrew Cheng sa ibaba at mahinang ngumiti, may mga espesyal na panauhin ngayong gabi. Bakit hindi ko nabalitaan na mayroon akong matibay na pagkakakilanlan? Oo. Sumagot si Marian Young, ang kanyang pangalan ay Miss Steffi Chan, siya ay isang malaking bituin sa ibang bansa, at siya ay napili bilang isa sa mga pinakasikat na karakter ng Time Weekly. Ang kanyang mga tagahanga ay nasa buong mundo. Kamakailan lamang ay bumalik siya sa China at nagpaplano upang umunlad sa China. Maaaring alam lang ng iba na siya ay isang malaking bituin, ngunit hindi nila alam kung gaano kakilakilabot ang pagkakakilanlan sa likod niya, sabi ni Marian Young. Miss Steffi Chan. Bakit parang pamilyar? Nang marinig ito ni Andrew Cheng, bahagyang napakunot ang kanyang noo, at nanginginig ang kanyang buong katawan.
Nakatitig kay Marian Young, medyo kakaiba ang pakiramdam ko. Sigurado ka bang ang misteryosong bisita ngayong gabi ay si Miss Steffi Chan? Nagulat si Andrew Cheng, kung hindi siya masyadong mag-isip, ito ay magkaparehong pangalan, at umaasa lamang na magkapareho ang pangalan. Oo, bakit? Fan ka rin niya. Tumingin si Marian Young kay Andrew Cheng na may mahinang ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, si Miss Steffi Chan ay isang internasyonal na bituin. Bagamat dati na siyang nagde-develop sa ibang bansa, kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng magkakatunggaling ulat mula sa iba't ibang media nang bumalik siya sa China. Masasabing torrent ng domestic entertainment forces. Siya ba talaga? Not so coincident. Napaungol si Andrew Cheng ng ilang salita. Hindi mo ba kilala si Miss Steffi Chan? Sa wakas ay nakita iyon ni Marian Young, na may hitsura ng pagtataka, hindi kilala ng ilang tao si Miss Steffi Chan. Inilabas niya ang kanyang mobile phone na abala, binaliktad ang in-social account ni Miss Steffi Chan, at pagkatapos ay pumili ng larawan niya, at iniabot ito sa mga mata ni Andrew Cheng, at sinabing, ngayon, siya na, hindi mo ba talaga alam? Sa ngayon, si Andrew Cheng ay isang kakaibang tao sa paningin ni Marian Young. Hindi niya kilala si Miss Steffi Chan. Modern woman pa ba siya? Walang alam si Andrew Cheng tungkol kay Miss Steffi Chan, hindi niya hinahabol ang mga bituin, at bihira siyang magbasa ng entertainment news. Sinulyapan niya ang mobile phone mula kay Marian Young, at bigla niya itong sinulyapan. Siya talaga. Nakaramdam ng sobrang laki si Andrew Cheng saglit, at sa totoo lang ay ang umiiyak na, Korean girl, noong gabing iyon. Hindi mo ba talaga alam? Tanong ni Marian Young. Nakatingin sa mukha ni Andrew Cheng na parang kumakain ng bitter gourd, nakaramdam si Marian Young ng nakakatawa. Kinagat ni Andrew Cheng ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko alam. Hindi ako nanunood ng entertainment news. Hindi ko alam ang ilang domestic star. Sinabi mo rin na nasa ibang bansa siya noon, kaya hindi ko malalaman. Sa entablado, sinabi ni Jonas Wang na may ngiti sa kanyang mukha, kayong mga mabibigat na bisitang ito, kagagaling lang sa ibang bansa. Ang pagpunta sa party na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa industriya ng medikal sa Shenyang City. Bago siya dumating, siya nangako na mamumuhunan siya ng 1 bilyong yuan sa pagpapaunlad ng gamot ni Shenyang. Isang kaguluhan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Jonas Wang, biglang kumulo ang buong bulwagan. Mumuhunan ng 1 bilyong yuan upang mapaunlad ang industriya ng parmasyutiko ng Shenyang. Ito ay hindi naririnig. Ito ay masyadong maraming trabaho. Sino ang malaking taong ito, na may napakalakas na lakas sa pananalapi? Biruin mo, ang pag-i-invest ng 1 bilyong yuan sa pagpapaunlad ng industriya ng parmasyutiko sa Shenyang City, masasabing local tyrant ito. Sa bilyon-bilyong investment na ito, hindi ko alam kung ilang higanti ang mauutal. Ang pambobomba ni Jonas Wang ngayong gabi ay masasabing ganap na nagbubukas ng pinto ng industriya ng parmasyutiko ng Shenyang at nagdadala ng bagong dugo sa Bicang Group. Halatang imbitado itong heavyweight guest ni Bicang, dapat itong investment project ay Bicang. Tahimik, at sinasabi ko rin sa iyo na ang bilyong dolyar na pamumuhunan na ito ay ang unang hakbang lamang para sa bisitang ito na makapasok sa industriya ng parmasyutiko ng Shenyang, at magkakaroon ng pangalawang yugto ng pamumuhunan, at ang halaga ay patuloy na tataas. This first phase of the project. It's just a fantasy. Sino ba talaga, may ganyang pondo? Si Tatay Bama. Hindi mo narinig na kagagaling mo lang sa ibang bansa. Konsorsyum ba sa bansa? Masyadong mayaman. Sana talaga makita ko agad ang misteryosong bisitang ito. Dahan-daang pinunasan ni Andrew Cheng ang malamig na pawis sa kanyang noo, bumulong, hindi ko akalain na medyo mayaman siyang babae, ano ang gustong gawin ni Mr. Chan. Si Andrew Cheng ay walang magawa. Sa unang tingin, ang istilong ito ay ang estilo ng pamilya Chan. Tumayo si Jonas Wang sa entablado, pinapanood ang reaksyon ng lahat sa ilalim ng entablado, at isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, lahat, ngunit pangit kung sinabi sa harapan, ang misteryosong panauhin na ito ay hindi lubos na sigurado na makakahanap ng makakasama sa Shenyang, kaya lahat ay maaaring makipagkompetensya para sa kanilang mga post, depende sa kani-kanilang mga lakas.
Sinabi ito ni Jonas Wang, at ang kapaligiran ng buong party ay pinuri ng sukdulan. Ang pamumuhunan ng 1 bilyong yuan ay hindi pa natutukoy ang panghuling kasosyo ng kooperasyon, na nangangahulugan na ang lahat sa kanilang presensya ay magkakaroon ng pagkakataon. 1 bilyon, magiging malaking asset yan. Kapag nailagay na ang pondong ito, ang mga benepisyo ng pamumuhunan ay magiging ilang beses, o kahit 12-dosenang beses ang pamumuhunan. Ang gayong kakilakilabot na astronomical figure ay naging isang nahubara na batang babae sa mata ng lahat. Para silang grupo ng mga gutom na lobo, na nakatitig sa kanila. Ang kanilang mga mata ay napakabangis, nakatitig sa pintuan ng bulwagan, hindi binibitawan kahit isang sandali. Ang mukha ni Jonas Wang ay napuno ng pinakamainit na ngiti. Sinabi, kaya, hayaan natin ngayon na may pinakamainit na palakpakan, salubungin ang mga misteryosong panauhin ngayong gabi, Miss Steffi Chan, Miss Chan. Sa sandaling bumaba ang boses, isang flash ang lumitaw sa pasukan ng bulwagan. Dalawang hanay ng 4 na lalaking nakasuot ng puting suit ang pumasok mula sa pasukan ng bulwagan. Lahat sila ay masigla, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagbabantay. Ang 8 lalaking ito, matangkad at matipuno, na may nakakatakot na hininga, ay isang sinanay na bodyguard sa isang sulyap. At nang makapasok ang lahat ng 8 lalaki sa bulwagan, isang slim figure ang lumitaw sa entrance ng hall. Kabanata 382. Nakataas sa likod ng ulo ang kayumangging kastanyes na buhok, na nagpapakita ng maisla na leeg na parang puting sin, isang pares ng matubig na kayumangging mga mata na kumikislap ng malalalim na mga mata, at ang balingkinitang pulang damit panggabing nakabalot sa kanyang katawan at magandang tindig, gininto ang ratio, ang figure ay halos maganda, tulad ng pinaka-nagniningning na bituin sa gabi. Ito ay talagang si Miss Steffi Chan. Hindi makontrol ng lahat sa audience ang inner ecstasy ngayon. Isa itong international superstar, pero sa kanyang 20s pa lang, umabot na siya sa puntong maraming tao ang tumitingin. Si Miss Steffi Chan, na kilala bilang Britney Spears, ay masasabing darling of the world. Sa edad na 7, naging child star siya. Pagkatapos, naging maayos ang paglalakbay, at naging cover siya ng Time Weekly sa adulthood at naging huling welcome female star. Higit pa rito, hanggat ang taong interesado sa investigasyon, alam ang lakas sa likod ni Miss Steffi Chan, mula sa pamilya Chan sa Kyoto. Ang pamilyang Chan, isang matangkad na pamilya, ang tuktok ng piramide. Kung ang pamilyang Yu ang pinakamayamang tao sa Kyoto, kung gayon ang pamilyang Chan ang pinakanangungunang pag-iral. Ito ay isang nakatagong pamilya na kahit ang pamilyang Yu ay hindi mapapantayan. Ang lakas sa likod nito ay hindi ang maiisip ng karamihan. Sa sandaling lumitaw si Miss Steffi Chan sa bulwagan, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat sa field. Ang ganda talaga. Ito ang unang pagsusuri ni Miss Steffi Chan sa halos lahat ng lalaki at babae. Maging si Marian Young sa oras na ito ay taos-pusong pinuri, talagang maganda. Ang hitsura at figure ng Miss Steffi Chan na ito ay hindi nawala kay Marian Young, ibig sabihin, magkakaroon ng 2 bituin ngayong gabi, ngunit ngayon si Marian Young ay bahagyang mas mababa kaysa kay Miss Steffi Chan. Pagkatapos ng lahat, si Jonas Wang ay dati nang naglagay kay Miss Steffi Chan sa isang napakataas na antas. Bukod dito, si Marian Young ay buntis, hindi maiiwasang maging mapalad. Gayunpaman, iba ang reaksyon ni Andrew Cheng sa iba. Tumayo siya sa sulok at walang magawang umiling at bumantong hininga. Ang matandang Chan ay hindi sumunod sa mga patakaran, kailan ang kanyang pamilyang Chan ay nagmamalasakit sa pag-unlad ng propesyon ng medikal. Ito ay malinaw na isang regalo para sa kanyang sarili. Sa oras na ito, hinihimas ni Marian Young ang kanyang baywang gamit ang kanyang mga braso at ngumisi, bakit, napakainit ng mga tao, umiiling ka pa rin ba? Hindi mo talaga kilala si Miss Steffi Chan. Hiniling ni Marian Young kay Andrew Cheng na huwag pansinin siya at nagtanong. Napakagaling din ng asawa ko, kahit si Miss Steffi Chan ay hindi kilala. Well, ang asawa ko ang pinakamaganda sa paningin ko. Ngumiti si Andrew Cheng at ipinaliwanag na walang bahagyang pagkukunwari. Kawawang bibig. Ngumiti si Marian Young, at napakasaya niya. Dahil alam din niya na sikat si Miss Steffi Chan kaya idolo siya ng lahat ng lalaki. Magugustuhan kaya ito ni Andrew Cheng.
Naglakad si Miss Steffi Chan sa entablado, tumingin sa paligid ng karamihan, at tumayo sa harap ng mikropono. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay mabilis na napako sa sulok ng Andrew Cheng, at huminto sandali. Sa mga mata na inaasahan ng lahat, bahagyang ibinuka ni Miss Steffi Chan ang kanyang mga lobby. Kumusta sa lahat? Ngumiti si Miss Steffi Chan at sinabing, nagpunta ako sa ibang bansa para mag-aral sa ibang bansa, matagal na ang nakalipas at umuunlad sa ibang bansa. Isang karangalan na makasali sa party na ito ngayon. Palakpakan na ang lakas ay parang kulog. Nasa sulok din ng stage si Lester Cao, nakatingin kay Miss Steffi Chan sa stage. Sa mainit na figure ay hindi niya magawang alisin ang kanyang mga mata. Maraming lalaki, tulad ni Lester Cao, ang lubos na naakit sa kagandahan ni Miss Steffi Chan at hindi napigil ang lumunok ng laway. Actually, I am very new to the pharmaceutical industry, and I hope that all of you here can give me a lot of advice. In the future, sana alagaan ako ng lahat. Sabi ni Miss Steffi Chan, na may ngiti sa kanyang mukha, pinisil ang pisngi ng lahat na parang simoy ng tagsibol. Toast para sa ating kooperasyon at pagkakaibigan. Nakangiting sabi ni Miss Steffi Chan, may hawak na red wine glass, ang ngiting ito ay nakalasing na sa karamihan ng mga lalaki sa ilalim ng stage. Pagkatapos magsalita ni Miss Steffi Chan, bumaba siya sa pwesto, at maraming tao ang nagsisiksikan sa harapan nila para tingnan ng malapitan si Miss Steffi Chan, o gustong samantalahin ang pagkakataong makalapit. Tutal, ito ang international superstar na si Miss Steffi Chan, abot langit ang endorsement niya. At ito ang 10 bilyonaryo ngayong gabi. Kung may relasyon sila sa kanya, napakadali para sa kanila na palawakin ang kanilang negosyo sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi gaanong nanatili si Miss Steffi Chan, ngunit tumango lang at ngumiti. Si Marian Young at Andrew Cheng ay tila medyo hindi nagkakasundo. Nakatayo sa sulok ang dalawa na nag-uusap at nagtatawanan, humihigop ng red wine. Tila walang kinalaman sa kanila ang pagdating ni Miss Steffi Chan. Dahil nakarating si Miss Steffi Chan ay desisyon din ng board of directors ng kumpanya. Sa totoo lang, nagulat si Marian Young nang malaman niyang darating si Miss Steffi Chan. Sa sandaling ito, nakangiting naglakad si Miss Steffi Chan papunta kay Marian Young. Sa buong gabi, ang dalawang pinaka-nakakasilaw na gininto ang bulaklak ay nakatayong magkasama. Natahimik ang audience sa isang iglap. Tumingin si Miss Steffi Chan kay Marian Young sa harap niya, isang pares ng magagandang mata ang nagpapakita ng nakakaintriga na mga mata. Napakaganda. Si Miss Steffi Chan ay palaging tiwala sa kanyang hitsura, ngunit siya ay kilala bilang Britney Spears. Lumaki na siya at matagal na siyang nasa star circle. Wala pa siyang nakikitang babae na hindi maiwasang purihin siya. Malinaw, si Marian Young ang nauna, at alam ni Miss Steffi Chan na nakilala niya ang kanyang kalaban. Marian Young. Sa pagtingin sa marangal na babaeng ito, na may magandang mukha at magandang figure, biglang naunawaan ni Miss Steffi Chan kung bakit lumitaw ang lalaking ito sa tabi niya, asawa ba niya ito? Nabasa na ni Miss Steffi Chan ang staff ng Bicang Group bago dumating, at malamang alam niya na si Marian Young ang chairman ng Bicang Group. Si Miss Steffi Chan ay palaging tiwala sa kanyang anyo at kagandahan, ngunit ngayon, tinitingnan niya si Marian Young na may bakas ng puot sa kanyang mga mata. Mahilig siyang maghamon. Ngumiti si Marian Young at tumingin sa Miss Steffi Chan na nakatayo sa harapan niya. Iyon ay isang malaking bituin. Gusto pa niyang kumustahin ang kabilang party. Aabot na sana siya. Namigay na ni Miss Steffi Chan ang maputi at pinong maliliit na kamay. Hello? Kilala kita? Marian Young yung ng Bicang Group. Ngumiti si Miss Steffi Chan at mukhang napakabait. Bahagyang natigilan si Marian Young. Bakit ang malaking bituin na ito na bumalik mula sa ibang bansa ay nagpakita ng kanyang katawan ng husto upang ipakita ang kanyang sarili? Hindi ito naaayon sa sentido komon, ngunit nagpapagulo rin kay Marian Young. Karibal. Dahil ang kabilang partido ay nagpakita ng kanyang sarili, si Marian Young ay hindi maaaring mawala ang kanyang bahagi, tumango at mahinang sinabi, "Hello, welcome to Shangyang."
Sa oras na ito, sumulyap si Miss Steffi Chan kay Andrew Cheng sa tabi niya at nalaman niyang sadyang umiiwas ang huli na tumingin sa ibang lugar, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti pa. Bago ako dumating, narinig ko na ang Bicang Group ay sa Shangyang Pharmaceutical Industry. Isa sa mga pinakamahusay, kung may pagkakataon, gusto kong magkaroon ng malalim na pakikipagtulungan kay Miss Yang. Ang pangungusap ni Miss Steffi Chan ay hayagang pumili siya ng kapareha. Medyo nagulat ang maraming tao sa eksena, kahit may selos. Mula nang bumaba si Miss Steffi Chan sa stage, wala siyang kausap, ibig sabihin, tumango siya at ngumiti. At ngayon, diretso siyang naglakad papunta kay Bicang Marianyang, sapat na ang ganoong pag-uugali para ipaliwanag ang lahat. Sa oras na ito, siya ang nagkusa na sabihin ang mga bagay na iyon kay Marianyang, kung gayon ang kahulugan sa loob ay madaling maunawaan. Ang gusto ni Miss Steffi Chan partner ay ang Bicang Group. Bahagyang umangat ang bibig ni Marianyang, nagpakita ng isang mahinang ngiti. Pagkatapos ng lahat, ang 1 bilyong plano sa pamumuhunan ay isang malaking cake para sa anumang kumpanya. Gayunpaman, si Marianyang ay hindi isang ordinaryong batang babae. Bago linawin ang mga detalye ni Miss Steffi Chan, hindi siya nang ahas na sumang-ayon. Kasi, feeling niya lagi mali ang tingin ng babae sa asawa niya. Kaya naman, bahagyang ngumiti siya, "Okay Miss Chan, masaya ako na magkaroon ng malalim na pakikipagtulungan kay Miss Chan. Miss Yang, hahanapin kita kung may oras ako." Bahagyang ngumiti si Miss Steffi Chan, napakamagalang. Nagkasundo ang dalawang babae sa ganitong paraan. Kasabay nito, tila nakakabagbag damdamin na boses ang narinig ng lahat sa sandaling ito, dumiretso na pala si Miss Chan sa Bicang. Medyo nanlumo si Andrew Cheng, pinapanood sina Miss Steffi Chan at Marianyang na masayang nag-uusap. Alam na alam niyang napag-isip-isip ang babaeng ito. Kung hindi, napakaraming tao sa field, bakit si Marianyang ang pinili niya? Busog ka na ba? Tiningnan ni Andrew Cheng ang magandang mukha ni Miss Steffi Chan at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Gusto ba nitong babaeng ito na maging malapit kay Andrew Cheng? Ito bang ibig bang ipakahulugan ng pamilya Chan? Nakita ni Marianyang na si Andrew Cheng ay nakatitig kay Miss Steffi Chan na nakikipag-usap sa iba, at bumulong sa kanyang tainga. Andrew Cheng, bastos na tumitig sa mga taong tulad nito, kahit na siya ay talagang maganda. Nagseselos. Kaya, walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng. Sabi ni Marianyang, nagliwanag ang kanyang mga mata, mabilis kang nagre-react ngayon. Tumawa si Andrew Cheng, babae, kakaibang species. Masyado ka bang nag-aalala na may gusto ang asawa mo sa ibang babae? Ngunit ang susunod na bagay ay medyo hindi inaasahan para sa lahat. Ang ngiti sa mukha ni Marianyang ay unti-unting tumigas, dahil nakita niya ang bibig ni Miss Steffi Chan na may kaakit-akit na ngiti, at bukas palad siyang tumayo sa harap ni Andrew Cheng. "Hello, ang pangalan ko ay Miss Steffi Chan, lagi kong iniisip na nakita. Nakangiting sabi ni Miss Steffi Chan, mukhang isang marangal na puting scene. Si Marianyang ay nasa tabi, at nang marinig niya ito, siya ay natigilan. Kilala ba ni Miss Steffi Chan si Andrew Cheng? Asawa, kilala mo ba siya? Nagdududang tanong ni Marianyang, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig kay Miss Steffi Chan. Banta sa kanya ng babae. Gusto lang magsalita ni Andrew Cheng, at muling ngumiti si Miss Steffi Chan doon. Mr. Cheng, bakit hindi mo ako nakilala kaagad? Cheng. Yang Chen. Nagulat ang lahat. Tumingin din si Marianyang sa gilid, nakatitig kay Andrew Cheng, at nakitang medyo malamig ang ekspresyon nito. Kabanata 383. Sorry, hindi ko alam ang sinasabi mo. Walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay namimilipit, ang kanyang mukha ay medyo malamig. Natahimik sandali si Miss Steffi Chan, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at ngumiti ng matamis. Nako, wala, baka maling tao ang sinsabi ko, pero, parang nakita na talaga kita sa isang lugar. Kakabagsak lang ng boses, at nagkagulo ang mga manunood. Ibinuko ng lahat ang kanilang mga bibig at nagawang palaman ang isang itlog. Nagkusa si Miss Steffi Chan na kumustahin ang isang lalaki at sinabi kung saan niya ito nakita. At ito ay 2 paulit-ulit na salita. Ito lang ang pinapangarap ng kanilang mga lalaki.
Bukod dito, pamilyar ang pambungad na ito. Sumunod, sa pagtataka ng mga mata ng lahat, bahagyang sinulyapan ni Andrew Cheng si Miss Steffi Chan at sinabing nanghihinayang, sabi ko, Miss Chan, alam ba namin? Masyadong makaluma ang diskarte mo, okay? Pwede ka bang makaisip ng bago sa susunod? Ang biro ni Andrew Cheng ay walang alinlangan na nagpasabog sa buong bulwagan. Sobrang proud lang. Paano niya nasasabi ang mga ganoong salita, ngunit iyon ay si Miss Steffi Chan, isang mayamang tao, isang malaking bituin. Ang napakagandang Miss Steffi Chan, sa ilang sandali pagkatapos niyang bumalik sa China, sa harap ng napakaraming tao, ay nagpakita ng kanyang pabor sa isang kakaibang lalaki, ngunit walang awa siyang tinanggihan. Ito ay isang tao na dapat nagalit kay Andrew Cheng ngayon, o kung gaano sila umaasa na ang target ni Miss Steffi Chan ay ang kanyang sarili. Bastos, nakakahiya sa lalaki. Sa sandaling ito, lahat ng lalaki sa bulwagan ay tumingin ng masama sa mga mata ni Andrew Cheng, at hinihiling na sumugod sila para durugan siya ngayon. Ngunit iisipin nila ang mga larawan ng kanyang pagsipa sa mga Panginoon ng pamilyang Chong, at sila ay hindi nasisiyahan. Si Lester Cao ay nasa gilid, nakatitig kay Andrew Cheng na may malungkot na mukha. Tanga lang ang lalaking ito. Paano niya nagagawang bastos ang Diyosa? Isa rin siyang malaking tagahanga ni Miss Steffi Chan. Ang unti-unting lumakas ng ngiti ni Marian Young ay nagpakita ng bakas ng pagdududa, at tumingin siya kay Andrew Cheng ng may pagdududa. Si Miss Steffi Chan ay isang international star pa rin, at isa siyang heavyweight na party ngayong gabi. Paano niya tatanggihan ang mga tao nang walang awa? Sa kabilang banda, kilala ba talaga ng asawa itong si Miss Steffi Chan? Ang intuition ng kababaihan, tila hindi madali ang mga bagay. Naisip na ito ni Andrew Cheng sa sandaling ito. Nilapitan siya nitong si Miss Steffi Chan na may layunin. Bagamat hindi niya alam ang pakay, medyo interesante ang babaeng ito. Medyo interesting din ang pamilya Chan. Ibig sabihin ba talaga ng matandang si Chan? Gayunpaman, lampas sa inaasahan ng lahat, hindi nagpakita ng anumang sama ng loob si Miss Steffi Chan matapos pakinggan ang mga salita ni Andrew Cheng, ngunit sa halip ay mas maliwanag pa ang ngiti sa kanyang mukha. Ginagawa nitong ganap na mangmang ang maraming tao. Talaga. Pagkatapos ay magkakilala na tayo mula ngayon. Hello, ang pangalan ko ay Miss Steffi Chan, at labis kitang pinahahalagahan. Ngumiti si Miss Steffi Chan at tuloy-tuloy na sinabi. Enjoy. Umaasa ako. Ang mga lalaking naruroon sa sandaling ito ay talagang naiinggit at naiinggit kay Andrew Cheng. Sa tingin nila hindi sila mas masahol pa kay Andrew Cheng, ngunit ang Diyosa ng ibang tao ay gusto lang si Andrew Cheng, isang bastos na bastard. Seryosong tumingin si Andrew Cheng sa mga mata ni Miss Steffi Chan, pagkatapos ay bahagyang sumimangot, maaaring ilusyon mo iyon, o maaaring dahil sa sobrang gwapo ko, at kinikilig ka sa unang tingin. O, ang iyong mga mata ay may tanong. Gayunpaman, mayroon akong para sabihin sa'yo na kasal na ako. Pagkatapos ng lahat, hinailan ni Andrew Cheng si Marian Yang palabas, niyakap ang kanyang mga balikat, at ngumiti, ito ang aking asawa, si Marian Yang, chairman ng Bicang Group. Si Marian Yang sa gilid ay narinig ang mga salita ni Andrew Cheng, at halos hindi tumayo, ang noo ni Bai Yingying ay natatakpan ng mga itim na linya. Ganun ba talaga kabait ang asawa ko sa harap ng maraming tao? Hindi lang si Marian Young, lahat ng tao sa hall ay huminga, masyadong mayabang at narcissistic, at sinabi sa Diyosa ng 1 bilyon na may problema siya sa kanyang mga mata. Si Miss Steffi Chan ay sunod-sunod na tinanggihan ni Andrew Cheng, at ang mga normal na tao ay dapat magalit, ngunit ngumiti siya at sinabing, kahit ano pa ang sabihin mo, ngunit sigurado ako kung saan kita nakita. Nakatira ako sa 668 suite sa itaas na palapag ngayong gabi, kung sa tingin mo ay may oras ka, maaari kang umakyat at uminom ng tsaa. Pagkatapos ng pagsasalita, iniunat ni Miss Steffi Chan ang kanyang katawan at umalis sa mga mata ng lahat na natigilan sa kanyang baba. What fuck? Ano ang sitwasyon? Ang lahat ay nasa isang bilog. Si Miss Steffi Chan yun, nag-imbite pa siya ng kakaibang lalaki na uminom ng tsaa sa kwarto niya. Para saan ito? Ang mga lalaki sa bulwagan ay ganap na kalmado, hindi nila maintindihan.
Napatingin ang lahat kay Andrew Cheng at Miss Steffi Chan na umalis, sinusubukang i-konekta sila hanggat maaari, ngunit hindi nila maisip kung saan naakit ni Andrew Cheng si Miss Steffi Chan. Hindi ba siya sikat sa pagkain ng malambot na kanin? Nakakabaliw ang mundong ito. Kung ito ay ilalagay sa ibang mga kababaihan, ito ay higit sa isang green tea ng sa iba pang populasyon. Ngunit iyon ay si Miss Steffi Chan, isang internasyonal na bituin, at ang anak na babae ng pamilya Chan. Ito ang pinakamalaking pamilya sa Kyoto. Hahayaan ba niya ang isang lalaki, o gabi na? Ito ay hindi ka panipaniwala. Basta lalaki, tumutulo ang dugo sa puso ko sa mga sandaling ito, parang pinaghihiwalay ng mga tao ang puso. Iyon ang kanilang Diyosa, ang kanilang pananampalataya. Medyo natigilan din si Andrew Cheng. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay talagang nagtakda ng kanyang sarili sa naturang pampublikong okasyon. Bigla niyang naramdaman ang hindi mabilang na mga pares ng maiinit na mata ang bumaril sa kanyang sarili. Kung ang mga mata ay maaaring pumatay, kung gayon si Andrew Cheng ay dapat na naging isang salon sa sandaling ito. I mean, what's the point? May tubig siya sa ulo. Natarante si Andrew Cheng at pinisil ang kanyang baba, mukhang naiinip. Isa pa, naramdaman niya ang mainit na mga mata sa paligid niya, puno ng galit. Sa oras na ito, tumingin si Marian Young kay Andrew Cheng na may kakaibang mga mata. Kinilig sa kanya ang huli, at mahinang nagtanong, huwag mo akong tignan ng ganyan, napakamangmang ko rin, misis, hindi talaga yan kung ano ang iniisip mo. Hindi mo pa rin siya kilala. Malamig na sabi ni Marian Young parang pas ang natapakan ang buntot nito, at may tanda ng blowout. Hindi, paano ko siya makikilala, isa siyang malaking bituin. Umiling. Si Andrew Cheng, kumaget. Bilasan mo at kausapin ang iyong big star sa candlelight night. Mahinang sabi ni Marian Young, medyo malamig ang tono niya. Ah, ano bang sinasabi mo? Hindi ka ba naniniwala? Naramdaman ni Andrew Cheng na tiyak na may mali sa kanyang mga tainga. Anong nangyari kay Marian Young, nagseselos? Babalik ako mag-isa saglit, hindi mo na kailangang bumaba at ibigay sa akin. Pagkatapos magsalita ni Marian Young, pinangunahan niya ang panggabing damit at naglakad palabas ng bulwagan. Si Marian Young ay nakaramdam ng sobrang sama ng loob sa sandaling iyon. Andrew Cheng, ang lakas ng loob mong magsaya sa labas. Napatingin si Andrew Cheng sa likod ni Marian Young, ngumiti ng walang magawa, at humabol. Nang tumakbo siya sa pinto, sinaktan niya si Austin Lau, na nagpatigil kay Miss Marjorie Lau, at ang dalawa ay mabangis pa ring nagtatalo. Miss Marjorie Lau, binabalaan kita at iiwan ang pamilya Lau, kung hindi ay ayaw mong makatanggap ng anumang balita tungkol sa iyong ina. Itinuro ni Austin Lau ang ilong ni Miss Marjorie Lau at marahas na sinabi. Austin Lau, huwag mo akong pilitin. Pinisil ni Miss Marjorie Lau ang kanyang kamao at pinunasan ng luha ang kanyang mga mata. Siya ay isang babae, kaya pinagbantaan ni Austin Lau, labis niyang kinasusuklaman ito. Sumimangot si Andrew Cheng, kumakbang pasulong, at malamig na sinabi, Austin Lau. Iniisip kung ano ang nangyari sa inidoro ngayon, si Andrew Cheng ay napisil sa galit. Gusto kong maghintay ng ilang araw, pero hindi ko akalain na ang tanga na batang ito pala mismo ang naghatid nito. Lumingon si Austin Lau ng kanyang ulo upang makita si Andrew Cheng na may malamig na mukha, hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa kanya, ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpang-inag sa kanya. Ikaw, anong gusto mong gawin? Natarante si Austin Lau, iniisip ang larawan ng binugbog ni Andrew Cheng sa bar noong nakaraan, kaya't nanginginig siya sa takot. May hindi tama dito. Bakit nandito pa siya? Hindi kaya, nabigo ang mga nagpadala sa kanila. Oh, anong gusto mong gawin? Ngumisi si Andrew Cheng, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kilay at sinabing, bubugbugin ka. Boom! Pagkatapos ay sinipa ni Andrew Cheng, ngunit hindi nag-iwan ng kaunting damdamin, at direktang sinipa ang tiyan ni Austin Lau. Si Austin Lau ay pinalayas din ng sipa na ito, at ang buong tao ay nahulog sa pulang carpet at isinuka ang mga bagay sa kanyang tiyan. Pagkatapos, humakbang si Andrew Cheng, itinaas ang kanyang mga paa, at tinapakan ang ulo ni Austin Lau. Ang mukha ni Austin Lau ay direktang lumapit sa pulang carpet. Naramdaman na lang ng huli na kasing sakit ng dinurog ang mukha niya.
Ikaw. Mamamatay ka ng malungkot. Malakas pa ring nagsasalita si Austen Lau. Oo, mahirap pa, parang hindi kita bibigyan ng leksyon ngayon, may hindi ka maiintindihan na katotohanan. Bumaba si Andrew Cheng mula sa itaas at malamig na tumingin kay Austen Lau, kung hindi dahil sa pamilya Lau, pinatay na kita. Pagkatapos ng lahat, natapakan niya ang kanyang mga paa, para lamang marinig na si Austen Lau ay desperadong sumigaw, "Ah! Masakit! Ah! Ngayon, nakakapagsalita ka ba ng maayos?" Tanong ni Andrew Cheng. Pwede. Pwede. Tuluyan nang nawala ang galit ni Austen Lau, dahil malapit nang matapakan ang kanyang ulo. Idinikit ni Andrew Cheng ang kanyang paa ng may kasiyahan, at tumingin kay Austen Lau na nakahawak sa kanyang ulo, dalawang kondisyon, una, bumalik sa pamilya Lau, at hindi ka pinapayagang humakbang ng kalahating hakbang sa ilog. Pangalawa, sabihin sa kanyang ina ang katotohanan. Medyo mali siya, at ikaw ang nasa panganib. Sumakit ang masakit na atay ni Austen Lau, nanginginig ang mukha at mahinang umiiyak, at mahinang nagtanong, "Sino? Sino ka ba? Bakit may pakialam sa pamilya ko? Sino ako?" Ngumiti si Andrew Cheng, tumingin kay Austen Lau na may ngiti, at sinabing, "Magandang tanong ito, kilala mo ba si Amadeo Lau?" Amadeo Lau. Si Lolo. Nanlamig si Austen Lau, at si Miss Marjorie Lau sa tabi niya ay natulala. Paano nakilala ni Andrew Cheng si Lolo? Sino siya? Kabanata 384. Kinagat ni Austen Lau ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Hindi ko alam kung saan mo tinanong ang tungkol sa aking lolo, ngunit sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong takutin. Hindi ako natatakot sa mga bagay-bagay. At, ang iyong mga kondisyon, hindi ako papayag." Biruin mo, paanong madaling isuko ni Austen Lau ang pagkakataong ito para ibagsak si Miss Marjorie Lau. Huwag mo nang isipin ito. At tungkol sa balita ng nanay ni Miss Marjorie Lau, iyon ang kanyang hold card, hindi niya ibibigay ito. Naku, walang usapan yan. Malamig na tumawa si Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lamig, nakatingin kay Austen Lau na umaakyat mula sa lupa. Sa sandaling magtama ang mata nina Austen Lau at Andrew Cheng, ang buong tao ay may mabalahibo, malamig na katawan, at pakiramdam nila ay tinitigan sila ng tigre. Ikaw! Sigaw ni Austen Lau. Ngunit sa sandaling bumaba ang kanyang boses, umakyat si Andrew Cheng at muling sinipa ang kanyang dibdib. Pakiramdam ni Austen Lau ay malapit na siyang mamatay pagkatapos bumaba ang paa. Parang may ilang belang tadyang sa dibdib niya. Austen Lau, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon mo? Huwag mong isipin na 4-bedroom Lau family ka, hindi ako mangangahas na tretuhin ka. Langgam ka lang sa paningin ko. Nagsalita si Andrew Cheng. Si Austen Lau ay nakinig sa kanyang mga tainga, nag-post ng isang pendulum, at pinanood si Andrew Cheng na naglalakad patungo sa kanyang sarili. Ang walang awa na malaking kamay na iyon ay diretsyong humawak sa buhok niya, at saka galit na hinatak ito pataas. Papa! Umakyat si Andrew Cheng ng 5 o 6 na sampal. Si Austen Lau, ang fan, ay may venus sa kanyang mga mata, bumubulong ng dugo sa kanyang bibig, at naglalabas. Ako ay isang magaling na kausap. Hanggat sumasang-ayon ka sa mga kondisyon na sinabi ko lang, nang makita ang mukha ni Miss Marjorie Lau, kaya kitang palayain. Ngumisi si Andrew Cheng, kung hindi, baka mapilayan ka. Mga pananakot. Ito ang banta ni Andrew Cheng. Bagamat si Austen Lau ay umuugong sa kanyang ulo, malinaw pa rin niyang narinig. Nakaramdam siya ng lamig at tumango, at abala na tumango, "Well, ipinangako ko, huwag makipag-away." Ngumisi si Andrew Cheng, niluwagan si Austen Lau, tinapik ang kanyang balikat, at sinabing, "Mabuti naman, ayaw na kitang makita muli, okay? Understand, understand. I understand." Umiling si Austen Lau. Good. Huwag mong kalimutang ibalik ng ligtas ang kanyang ina bukas. Tinapik ni Andrew Cheng ang balikat ni Austen Lau at sinabing, "Umalis ka na, huwag mo na akong makitang muli." Narinig iyon ni Austen Lau, tulad ni Meng Meng, nagngangalit siya at nagtanong, "Sabi mo kilala mo ang lolo ko. Sino ka?" Matagal nang nabulag si Austen Lau. Kilala talaga ng batang nasa harapan niya ang lolo niya. Si Austen Lau ay nakasimangot, kinakabahan at natatakot.
Si Andrew Cheng ay malamig na tumingin kay Austen Lau at ngumiti, si Amadeo Lau ang aking lolo. Lolo. Nagsisinungaling ka. Utot mo. Tumapak ka sa kabayo para hanapin ang kamatayan. Maglakas loob na pagtawanan ng pamilya kong Lau, nakikipaglaro ka talaga sa lolo ko. Nasaan ang lolo ko, ang batang apo mo? Ang pamilya naming Lau. Umungol si Austen Lau, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ang ilang galit ay hindi magkatugma. Ang lalaking ito ay talagang naglakas loob na magbiro tungkol sa kanyang lolo. Kamatayan sa korte. Si lolo ay 100 taong gulang na, nasaan ang kanyang batang apo? Bigla. Ang galit na boses ni Austen Lau ay biglang huminto, tinitigan si Andrew Cheng nang hindi maipaliwanag. Paano kaya? Baka siya na nga. Si Miss Marjorie Lau ay napahiya din sa sandaling ito, at hindi niya ito mailarawan ng may pagkabigla sa kanyang puso. Apo ka ni Lolo. Isa lang sa mundo. Ibig sabihin, ang pamilya Cheng. Pamilya Cheng sa isla ng Changsan. Labis na natakot si Miss Marjorie Lau na ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at tinitigan niya si Andrew Cheng nang hindi maipaliwanag. Nagulat si Austen Lau, apo ni Lolo, hindi lang yan ang pamilya. Naisip na ito ni Austen Lau. Anak ito ni Lola. Anak ni Lola Margaret Lau. Si Lola Margaret ay isang uri ng phoenix na nakuha ni Lolo sa edad na 60, at ito ang dating perlas ng pamilya Lau. Gayunpaman, ito ang pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo na pinakasalan ng kanyang tiyahin, ang pamilya ng Cheng. Hindi ba ang lalaking ito sa harapan niya ay ang isa sa pamilya Cheng sa isla ng Changsan, ang tagapagmana? Kahit na, si Austen Lau ay sumigaw pa kay Andrew Cheng, tiyuhin. Ikaw, galing ka ba sa pamilya Cheng? Pansamantalang tanong ni Austen Lau, lumulunok ng laway. Binigyan siya ni Andrew Cheng ng malamig na tingin, tumingkayad, sinampal sa kanyang mukha, at pinagalitan, ikaw ay anak na walang galang, para tawagin akong uncle. Ako. Si Austen Lau ay hindi nasiyahan at sumigaw ng malakas, bakit mo sinabing oo, pinaghihinalaan ko na nagpapanggap ka. Nagpanggap ka bilang Cheng, ikaw ay dapat managot kay Cheng. Si Miss Marjorie Lau ay masyadong nagtatampo, at may pag-aalinlangan din. Kasi, masyadong nakakaloka ang eksenang ito. Hindi siya madaling makapaniwala. Si Miss Young ay sikat sa pagkain ng soft food waste. Si Andrew Cheng at ang asawa ni Marian Young ay talagang ang pamilya Cheng ng Changsan Island. Anak pa rin ng tiyahin, pinsan niya, pinsan ng tatay niya. Isa lang itong pantasya. Napasulyap si Andrew Cheng kay Miss Marjorie Lau at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang glass jade bracelet. Mula noong huling insidente ni Marty Pinin, itinago niya ito sa kanyang katawan at iningatan itong mabuti. Nang maalis ang jade bracelet na gawa sa salamin, parehong natigilan sina Austen Lau at Miss Marjorie Lau. Dahil alam nilang lahat ang jade bracelet na ito. Ito mismo ang ibinigay ng pamilya Cheng sa pamilya Lau. Ito ay orihinal na isang pares, at may isa pa sa pamilya. Isa pang jade bracelet ang kinuha noong 70 taong gulang si Lolo. Karaniwan, ang pamilya Lau sa pangunahing antas ay alam ang halaga ng jade bracelet na ito. Bukod dito, sa loob ng jade bracelet na ito, mayroong pangalan ng Lola, si Margaret Lau. Ikaw, anak ka ba talaga ni Lola? Natarante si Austen Lau, talagang nataranta. Anong ginagawa mo? Bagamat umalis na ang pamilya Lau mula sa mainland, alam pa rin nila ang kaunti tungkol sa pamilya Cheng. Gayunpaman, dahil sa mga paghihigpit ng pamilya, wala silang gaanong pakikipag-ugnayan sa pamilyang Cheng sa Changsan Island. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na hindi kilala nina Austen Lau at Miss Marjorie Lau si Andrew Cheng. Pero ngayon, alam na nila. What a shock! Bakit tinawag na uncle? Humalaklak si Andrew Cheng na may malungkot na ngiti. Hinawakan ni Austen Lau ang kanyang bibig, isang bata ang mukhang mali. Halatang kasing edad lang niya, at gusto niyang tawagan ang pinsan niya, My Day. Manood ka, Tito. Tumawag pa rin si Austen Lau, walang paraan para sugpuin ito.
Ilang beses na pumitik si Andrew Cheng sa kanyang ulo, bumangon, inilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, at tumingin kay Miss Marjorie Lau, na tulala pa rin, at sinabing, "Okay, kung guguluhin ka ulit ng batang ito, ipahanap mo siya sa akin direkta ngayon, at iimpake ko siya." Matagal na natigilan si Miss Marjorie Lau bago siya matauhan, "Oh." Bumangon si Austen Lau at natigilan ng matagal bago niya sinabing, "Watch. Tito, hayaan mo muna ako." Tutal tumalikod na siya at gustong tumakbo. Bumalik. Biglang sumigaw si Andrew Cheng, malamig na nakatingin kay Austen Lau na nanginginig. Si Austen Lau ay nakaramdam ng gulat ngayon, dahil isang bagay ang naisip niya, iyon ay, hindi nagtagal, ipinaayos niya ang bagay ng pedestrian na si Marian Young. Tapos na. Austen Lau, may nagawa ka pa ba ngayong gabi? Tanong ni Andrew Cheng. Ito ay nagpatakot kay Austen Lau na lumuhod, hinayla ang pantalon ni Andrew Cheng, at umiyak, "Tito pinsan, hindi, ako. Sandali akong nataranta, nakikiusap kay Tiyo pinsan na huwag akong patulan, mali ako, mali talaga ako." Umiiyak si Austen Lau. Alam niyang hindi madaling guluhin ang pamilyang Cheng. Si Andrew Cheng ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam, at sinabi ng may malalim na boses, "Aalisin ko ulit ang iyong mga kamay sa susunod." Kung tutuusin, ang pamilya ng ina ang kailangang tumawag sa kanyang sarili na pinsan. Walang paraan para maglaslas ng kamay. Si Austen Lau ay kasing ambisyoso na kaya niyang bumangon at hinintay na tumakas ang mga Hot Wheels. Tulala na umalis si Miss Marjorie Lau at tumabi, nakatingin kay Andrew Cheng na medyo nahihiya. "What's wrong? Kinikilabutan ba ako sa expression mo?" Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Matagal na nag-alinlangan si Miss Marjorie Lau bago nagtanong, "Talaga bang taga-Cheng family ka sa Changsan Island?" Sa impresyon ni Miss Marjorie Lau, walang gaanong impormasyon tungkol sa pamilya Cheng sa Changsan Island, ngunit alam niya na ito ay isang hiwalay na malaking pamilya, isang malaking pamilya na walang sinuman sa mundo ang maaaring palitan. Ang pamilya Lau ay ang pangalawang henerasyong pamilya maliban sa pamilyang Cheng sa Changsan Island. Gayunpaman, dahil sa isang bagay na hindi kailanman mabanggit, mabilis na tumanggi ang pamilya Lau. Bukod dito, mula noong insidenteng iyon, ang pamilya Cheng sa Changsan Island ay naging bawal na paksa para sa pamilya Lau. "Okay." Tumango si Andrew Cheng at sinabing, "Ang pamilya Cheng sa Changsan Island. Ako ang tagapagmana ng aking pamilya. Ang aking ama ay si Armando Cheng at ang aking ina ay si Margaret Lau." Sa pagbagsak ng mga salita ni Andrew Cheng, ang mukha ni Miss Marjorie Lau ay ganap na inilarawan sa isang kinikilabutan. Andrew Cheng, Margaret Lau. Ang galing pala ni Andrew Cheng. Siya pala ang walang kapantay na young master. Siya ang tuktok ng pyramid. Anong uri ng pamilya Ho, anong uri ng pamilyang Chong, lahat ay mga langgam. Bigla. Isang mahinang boses ang narinig sa likod ng dalawa. "Andrew Cheng, bakit ka nandito? Matagal na kitang hinahanap." Biglang lumitaw si Marian Young sa hindi kalayuan at lumapit na may ngiti sa kanyang mukha. Nagalit siya ngayon at sadyang nag-walk out ng mabilis, pero sa isang kisap mata, hindi niya nakitang hinahabol siya ni Andrew Cheng, kaya tumingin na lang siya sa paligid. "Oh, okay lang. Nakilala ko si Miss Marjorie Lau at nakausap." Abalang paliwanag ni Andrew Cheng. Nakangiti ring sinabi ni Miss Marjorie Lau, "Miss Young, buntis ka ngayon, bigyang pansin ang pahinga, at hayaang ihatid ka ni Andrew Cheng." Magiliw nang umiti si Marian Young at nakatayo na sa harap ni Andrew Cheng. Ang espiritu ng multo ay biglang nagtanong, "Tama, narinig ko lang mula sa iyo, ano ang pamilyang Changsan Cheng? Ano ang ibig sabihin nito?" Kabanata 385. Hindi inaasahan ni Andrew Cheng na lilito si Marian Young sa oras na ito, ngunit narinig din niya ang pag-uusap nila ni Miss Marjorie Lau. Medyo natulala siya. Paano ito maipapaliwanag? Doon, tila nakita ni Miss Marjorie Lau ang pag-aalinlangan ni Andrew Cheng at abala siyang nagpaliwanag, "Miss Young, mali ang narinig mo. Kausap ko si Andrew Cheng tungkol sa bagong gamot na bikang. Sa katunayan, gusto kong makipagtulungan sa iyo para kumatawan sa pamilya Lau." Sa sandaling marinig ni Marian Young ang tungkol sa pakikipagtulungan, agad siyang naging interesado. Mabilis na nag-usap ang dalawang babae.
Sa wakas, bahagyang bumulong si Marian Young kay Andrew Cheng, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Humalaklak si Andrew Cheng at sinabing, well, ayaw mo bang mag-imbestiga muna ako sandali? Sinulyapan siya ni Marian Young at sinabing, tara na, bumalik na tayo. Hindi gumalaw si Andrew Cheng, tumingin kay Miss Marjorie Lau at sinabing, may gagawin pa ako. Hayaan mo munang ibalik ka ni Manager Lau. Anong meron? Biglang kinabahan si Marian Young dahil naisip niya ang imbitasyon ni Miss Steffi Chan kay Andrew Cheng ngayon lang. Alam din ni Andrew Cheng, abala sa pagpapaliwanag, okay lang, huwag mo nang isipin iyon, pupunta lang ako para tuklasin ang katotohanan at katotohanan. Bahagyang sumimangot si Marian Young, nag-isip tungkol dito, tumingin kay Andrew Cheng, hinalikan siya sa pisngi, at sinabing, bumalik ka ng maaga. Pagkatapos ng lahat, siya at si Miss Marjorie Lau ay umalis. Nang walang magawang buntong hininga, tumalikod si Andrew Cheng at pumasok sa hotel, pinahinto ang isang waiter, at ngumiti at nagtanong, excuse me, paano ako makakapunta sa 668 suite sa itaas na palapag? Nakatayo sa pintuan ng suite 668 sa itaas na palapag ng Kempinski Hotel, nag-isip sandali si Andrew Cheng habang nakababa ang kanyang baba. Hindi ko alam kung bakit. Palaging pakiramdam ni Andrew Cheng ay isang lalaking nagnanakaw ng mga tao. Matapos pinindot ang doorbell ng ilang beses, walang sumasagot. Sinubukan ni Andrew Cheng na itulak ang pinto, ngunit hindi ito nakalock. Tiningnan niya ang mga daanan sa magkabilang gilid, at saka mabilis na sumilip. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya ang pagdurugo ng kanyang ilong. Sa oras na ito, si Miss Steffi Chan ay naliligo, ang kanyang buhok ay nakakalat sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang panggabing damit ay wala na, nakabalot lamang sa isang nakamamanghang puting bath towel. Ang buong figure ay nakakakilig na, at sa pagtingin sa kahangahangang arko na iyon, hindi ito matiis ng isang lalaki. Sa buong silid, may amoy ng mahalimuyak. Tumayo si Miss Steffi Chan sa harap ng salamin at nakatapak sa carpet na walang mga paa. Mula sa pananaw ni Andrew Cheng, walang alinlangan na ito ang pinakakaakit-akit na damit para sa mga lalaki. Hindi naglakas loob si Andrew Cheng na isipin, may bath towel na kaya ang babaeng ito sa katawan. Sa ganitong paraan ng pag-iisip, biglang naramdaman ni Andrew Cheng na siya ay medyo nasa masamang sitwasyon. Ano ang gustong gawin ni Miss Steffi Chan? Tumayo si Miss Steffi Chan sa harap ni Andrew Cheng, bahagyang yumuko, nakasandal ang kanyang leeg, na may kaunting liwanag ng bituin sa kanyang mga mata, nakatingin lang kay Andrew Cheng, ang huli ay mukhang natigilan. Kung ito ay isang normal na tao, maaaring nahok ito ni Miss Steffi Chan, ngunit iba si Andrew Cheng. Kung tutuusin, matatag siya sa puso, huminga ng malalim, pumasok sa banyo, binuksan ang gripo, at hinugasan ang sarili ng malamig na tubig. Gayunpaman, ang bango ng mga babae ay nasa lahat ng dako sa banyo, at nakita ng mga mata ni Andrew Cheng ang mga damit sa wash basin sa isang sulyap. Ang init talaga. Hindi ba pinalitan lang ito ni Miss Steffi Chan? Naramdaman na lang ni Andrew Cheng na umiikot ang langit, at patuloy niyang hinuhugasan ang kanyang mukha ng tubig, ngunit ang isang mainit na agos sa kanyang ilong ay hindi maaaring tumigil sa pag-agos pababa, at ang buong mukha ay pula. Hindi ko lubos mahawakan, napakabata ko pa. Direktang kumuha ng tuwalya si Andrew Cheng at walang pinipiling pinunasan ang kanyang mukha. Well, oo, kahit na ang tuwalya ay may mapang-akit na halimuyak. Malalim ang ilong ni Andrew Cheng habang pinupunasan ang kanyang mukha. Yun ang pinunasan ko lang sa katawan ko. Tumayo si Miss Steffi Chan sa pintuan at sumandal sa frame ng pinto, nakatingin kay Andrew Cheng nang nakangiti. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, nag-alinlangan siya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay dumyugo ang kanyang pulang ilong. Pagkatapos ng simpleng paggamot, tiningnan ni Andrew Cheng ang dilag sa kanyang harapan na may mga hinaing. Magsalita ka, anong ginagawa mo para mapalapit sa akin? Seryosong tanong ni Andrew Cheng. Madaling sumandal si Miss Steffi Chan sa frame ng pinto at iniunat ang kanyang dibdib. Sagutin mo ang tanong ko. Lumabas si Andrew Cheng sa banyo at tumayo malapit kay Miss Steffi Chan, bahagyang nanlamig ang kanyang mga mata. Nagulat din ako nang magkita tayo dito.
Si Miss Steffi Chan ay tumayo ng maayos, isang maliit na liwanag ang kumislap sa kanyang magagandang mata. Gayunpaman, ang nakatayong poster ni Miss Steffi Chan na nakabalot sa mga bath towel ay nagpahayag ng kakaibang damdamin. At pagkatapos, ngumisi si Andrew Cheng, hindi siya tanga, itong si Miss Steffi Chan ay napakahirap na malapit sa kanyang sarili, tiyak na may layunin siya. Bakit, hindi ba pwedeng hinangaan lang kita kaya nilapitan kita? Kinagat ni Miss Steffi Chan ang kanyang mapupulang lobby, isang nakakaawang tingin. Maaari kang magsinungaling sa isang 3 taong gulang na bata. Malamig na sinabi ni Andrew Cheng, ano ang ipinagagawa sa iyo ng pamilya Chan? Ang babaeng ito ay takot sa isang palo para maging tapat. Wala lang, gusto ko lang makita kung anong klaseng tao si Young Master Cheng. Sinabi ni Miss Steffi Chan, oh, ikaw ang unang lalaking nakakita sa akin na nakasuot nito habang nakaupo sa walang pakialam. Madali bang mabuntis? Don't talk to me about these useless things. You are a big star who invited me to your suite late at night and dressed like this just to see who I am. Masigasig na inilayo ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata sa harapan ni Miss Steffi Chan. Totoo, ito ba ay makapagpapasaya sa mga tao na maging kaibigan? Well, you can say that you are close to you, pero curious lang ako. Bahagyang ngumiti si Miss Steffi Chan, nagtataka ako, paano mo pinaalis ang pamilya Hu sa Kyoto, at paano mo haharapin ang pamilyang Chong, o gusto kong malaman ang lokasyon ng Changsen Island. Mga gamo-gamo kayong nakikipaglaban sa apoy. Pati ang pamilya Chan. Si Andrew Cheng ay kumandat. Nanginig si Miss Steffi Chan, nang makita ang mga mata ni Andrew Cheng na natatakpan ng hamog na nagyelo, at biglang naramdaman na parang sobra ang ginagawa niya, at siya lang ang nasa suite na ito. Kung siya ay balisa, hindi ba siya ang paliwanag ay narito? Curious lang ako, bakit ang isang tulad mo ay pumapayag na manatili sa bikang, payag na maging biyenan, at mapahiya ng 3 taon? Nagkunwaring kalmado si Miss Steffi Chan. Ang mga mata ni Andrew Cheng ay nakatutok sa mga mata ni Miss Steffi Chan, gustong magbasa mula sa kanyang mga mata. Ito ang una at huling pagkakataon. Malamig na sinabi ni Andrew Cheng, sabihin mo sa akin, ano ang gustong gawin ng pamilya Chan, o ano ang gustong gawin ng iyong lolo. Medicine, isang bagong uri ng anti-cancer na gamot. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Miss Steffi Chan. Anong ginagawa mo Chan family sa ideyang ito? Gusto mong pumasok sa pharmaceutical industry? Namilog ang mga mata ni Andrew Cheng. Actually, nakakatamad din ito, pero pinapunta ako ni Lolo para tignan, kaya napaisip ako. Walang pakialam na sabi ni Miss Steffi Chan. Matandang Chan. Bulong ni Andrew Cheng, paanong ang matandang ito ay masyadong nagmamalasakit sa bagong gamot ni Big Ang. Naku, yun lang ang ayos ni Lolo. Ako at ikaw na ang bahala. Paano ba naman, balita ko buntis ang asawa mo. Ngumiti si Miss Steffi Chan sa gilid ng kanyang bibig at direktang inilagay ang kanyang mga braso sa leeg ni Andrew Cheng. Ang poster na ito ay talagang matapang at sapat na bukas. Ito rin ang unang pagkakataon na gumawa ng ganoong aksyon si Miss Steffi Chan laban sa isang kakaibang lalaki, kaya halatang naramdaman ni Andrew Cheng na bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Bakit, ganito na ang suot ko, tapos may ayaw ka pang gawin? Bahagyang ngumiti si Miss Steffi Chan, na nagpapakita ng puno ng provokasyon sa kanyang ngiti. Naglalaro ka ng apoy. Sabi ni Andrew Cheng. Kung apoy ka, sana masunog mo ako. Bahagyang yumuko si Miss Steffi Chan, ang kanyang aksyon ay walang alinlangan na pinakamalaking kabagsikan sa mga lalaki. Muli na namang naramdaman ni Andrew Cheng na may dumaloy na init sa kanyang ilong, at nagmamadaling tumakas. Pinanood siya ni Miss Steffi Chan na tumakbo palabas ng pinto at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, ngunit nabigo pa rin, at hindi alam kung ano ang iisipin ni Lolo. Tumayo siya sa harap ng salamin at pinagmasdan ang maganda niyang figure sa salamin. May bahagyang pamumula sa mukha ni Miss Steffi Chan at tahimik na umakyat. Dati, hindi mabilang na mga lalaki ang baliw na gustong makuha ang kanilang katawan. Tumanggi siya. Ngayong gabi, nagkusa siyang lumapit sa isang lalaki ngunit tinanggihan siya.
Tinapin ni Miss Steffi Chan ang kanyang mainit na pisngi gamit ang kanyang maliliit na kamay at sinabi sa kanyang sarili, hindi ako maganda at sexy. Bakit niya ako tatanggihan? Ito ay nagiging mas kawili-wili. Matapos tumakbo si Andrew Cheng palabas ng suite, huminga siya ng malalim, at nang aakyat na sana siya, bahagyang lumingon siya, at nakita niya ang isang magandang figure sa kanyang kanang bahagi, palabas ng silid. Nagkatinginan agad. Ang babae, nakasuot ng maliit na itim na trench coat, na may mahabang tuwid na mga binti na nababalot ng manipis na itim, naglalagablab na pulang lobby, at malalaking kulot na buhok. Tumingin siya kay Andrew Cheng, at tumingin sa kanya si Andrew Cheng. Pagkatapos, tahimik niyang isinuot ang kanyang salaming pang-araw, bahagyang nakataas ang kanyang bibig, nag-iwan ng makahulugang ngiti. Nagulat si Andrew Cheng. Sa sandaling iyon, blanko ang kanyang utak. Ashley Cheng. Sigaw niya at hinabol ang babaeng umalis. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.